So hello guys! Welcome back to my channel at may bago nga kaming gamit dito sa bahay. Ito ay yung Panasonic na refrigerator na Econavi inverter na bagong bili namin. This is 8.6 cubic meter and then 2-door siya. Ganito lang siya kataas. Yan. Hindi pa siya masyadong mga 5'6" ganyan. So ito mga tansya ko mga 5'4", 5'3" ganyan. Yung taas nito. Ito nga pala ay 8.6 cubic meter and nakalagay naman dito energy label. 338 efficiency rating ng energy niya. So that's 3-star or meron dito nakalagay ay monthly energy consumption ay 26.4 kilowatts-hour. So ito ang product model nito ay NRBP242VS. Ang sabi sa akin, ito daw ay matipid at magandang klaseng refrigerator. Ipapakita ko sa inyo yung external niya, yung internal. Mamaya ay itatry natin siyang saksak. So, first time namin siyang gagamitin. Simula nung dineliver siya, titignan natin kung gaano siya katagal or gaano kalamig siya within like siguro sabihin natin 5 minutes na naka-on. And by the way, before tayo mag-start, ito nga pala ay nabili namin sa may Abenson online. Yes guys, may online ng Abenson. Pwede kayong mag-order and for certain period or may promo period lang sila na free yung delivery. So, we bought this for $17,999. Yes. 17,999. So that's 18,000 free delivery and hassle-free yung delivery nila guys. So iakyat nila sa unit niyo, like sa amin second floor kami, iakyat nila yung refrigerator niyo and then yung kanilang customer service sa Viber and talagang makokontak mo sila. Mabilis sila mag-reply and proactive sila. Yun naman yung gusto ko sa Abenson pagdating sa delivery. 17,999, parehas lang siya sa mall price. Online platform, merong installment pero may tubo siya eh. Tapos pagka naging installment siya for up to 6 or 12 months ata yun, depende sa card na gamit nyo, is pumapatak siya ng 21,999 or 20,999. Basta almost 3K ata yung pinaka markup niya doon sa may SRP. So, ang ginawa natin, pinadaan lang natin siya sa card pero kinash natin siya dahil sayang naman yung points. So, tara, ano pa bang inaantay natin? Ang ganda ng kusina namin, no? Tara, umpisa natin dito sa may kanyang external niya. Ayan, mula ulo hanggang paa bibidyohan natin. Ganito yung kulay niya, gray, tapos black dito sa may gilid. Ang kinagandahan dito guys, itong kulay niya dito sa may gilid na black. Medyo kung makikita nyo, textured siya. Hindi siya katulad ng ibang refrigerator na ganito yung finish niya. So ito, kinagandahan nito, feeling ko ito ay mas matibay pagdating dun sa coating niya and hindi siya mabilis kinakalawang. Ayan o. ASMR. Ganda, di ba? Ganyan siya. And then, dito naman sa may kabila, ganun din siya. Hindi naman siya nagkakaiba. Ayan. Yan yung sinasabing texture do. And ito ay steel. Kasi, paano ko nalaman? Wait. Dumidikit yung relo natin dyan. Dahil ito ay magnet. Ito, magnet yan. So, ito ay steel. Tapos guys, kung ano yung nasa gilid niya, ganun din yung dito sa mitaas niya. Steel din yan na parang yan, may mga texture din na ano. Ayan. So, isa side by side natin to ipapakita ko sa inyo. Dito rin tayo sa may bandang baba. So, dito guys, sa may bandang baba, karamihan ata ng Panasonic na basta nakatayo na appliances, may mga ganito siya. Ito, this one is adjustable na leg. So, ngayon, pagka uneven yung surface mo, so, may isa kang adjustable. Parang doon sa may washing machine, yung first video natin, doon ay steel yon. Ayan, steel. And then, ito ay adjustable. Ayan o. So, pagka uneven yung surface ng floor mo, pwede mo siyang i-adjust. And, ayan, hindi siya uga-uga. Tulad nito, in-adjust na yan nung nag-deliver. So, yun yung mga kagandahan pagdating sa mga Panasonic na appliances na nakatayo. Kasi yung washing machine namin may ganyan din. So, ang smart nila dyan. Thank you, Panasonic. Dako naman tayo dito sa may front door, which is, ito yung unang door niya sa baba. Ayan. Medyo matte yung finish niya, kulay gray, and maganda siya. Ganda ng texture niya. Ayan. Kung maririnig ninyo, ayan, hindi siya yung sobrang dulas kasi may kalye yung kamay natin. Ayan. So, kaya siya tumutulog na para ako nagsa-sandblasting or naghihinang. And ito naman yung second door niya. Ayan. Ganyan lang din. Kung ano yung nasa baba, parehas lang din. And then dito ang side, yan, nakalagay Panasonic. So, ayan, yan lang yung panlabas. Oh, wait, may nakalimutan tayo. Ito pala yung likod niya. May bandang likod. Ito, ngayon lang ako nakita ng ganitong refrigerator. Or ngayon lang siguro ako nagkaroon ng ganito. Kasi first time ko itong magkaroon ng sariling refrigerator. Na yung likod ay talagang close siya. Wala yung mga open space. Ayan, oh. Close na close. Ito, hindi ko alam ano ibig sabihin yan. Cyclopentane. Hindi ko lang alam kung ano ibig sabihin yan. Pero, ayan, may mga warning dito. Ito ata, tubig to, saluhan siguro. And then, ito yung pinakababa niya. Dito guys, sa pinakababa, nandyan yung motor niya, nandyan yung mga mechanism niya. Ayan. So, hindi na natin gagalawin yan. Kasi hindi naman tayo marunong dyan. But I think may nakikita ako isang problem dito. Ngayon guys, ito. Parang natanaw ko na siya na maikli lang. Ayan.
So itong saksakan niya, ganyan yung itsura. Okay naman siya. Ngayon, ang tingin kong problem ay hindi ko siya may sasaksak mamaya. Ayan, dahil ang saksakan niya ay tingin ko wala pang 1 meter or 1 meter lang. So, ang saksakan natin ay nandun sa may taas. So, mukhang di pa natin siya matetesting. Mukhang kailangan ko tawagan si Papa. Pero sige, tuloy muna natin tong internal sa external, side by side. Ayan, yung paglakan, paano ito? Tingnan nyo, ganyan siya. Sige, okay lang yan. Mamaya, tawagan natin si Papa at magpapagawa tayo ng saksakan, okay? So ayan, 1 meter lang siya, maganda na yung saksakan niya, and mukhang naman matibay, ayan. So, ito lang guys, consider nyo lang kapag bibili kayo ng ganitong refrigerator. Ako kasi hindi ko pa nakita yung saksakan niya. Ngayon ko lang nakita, and then wala pang 1 meter, so hindi ko na plan ng maayos, pero okay lang. Sige, balik muna natin siya. Ayan, ganyan yung likod guys, textured lang din. Ganda. Okay guys, proceed naman tayo dito sa may loob. So unahin natin tong nasa taas niya. Yung pinakaunang door, which is yung nasa ibabaw. Sige. So bali guys, ito yung top door. So pag open natin dyan, ayan, ganito siya. So dito ay merong mga lagayan dito. Tapos ayan, may mga controls dyan, temperature guide. And dito sa may loob, ayan, kita nyo bagong-bago pa. So, hindi pa namin yung nagagalaw talaga simula nung dineliver. So dito guys, may nakalagay dyan na AG Clean. So ito pala ay dinevelop ng Panasonic. Ang ginagamit daw nito ay silver ion to purify yung hangin na nasa loob para naman malinis pa din yung dumadaloy na hangin at syempre less bacteria, ganyan. And ayun, siguro para malinis lang yung refrigerator natin, ganyan. Ayan. So ayan yung loob, tapos nandito yung temperature control niya, cold, and Fridge Max, normal, and then Freeze Max. So baka yung normal lang natin yan since hindi naman natin kailangan talaga ng refrigerator max, freezer max na mga ganyan. And ayun. So plastic lang yung loob niya guys, and then 2 layers lang siya. Ayan. Plastic lang. No frost daw to. So tingnan natin. Then itong side niya dito sa may kanan is pwede ka dito maglagay ng mga other products like mga siguro mga drinks ganyan or mga frozen goods ganyan. So ganda din siya. Ito natatanggal din yan. Ayan. So pwede mo siyang linisan. Then ito pala yung tunog niya kapag i-close mo. Ayan. Tapos bubuksan mo. Ganun lang. Very straightforward lang siya guys. Dako naman tayo ngayon guys dito sa may second door. So sa may second door, which is ganito, kung sa ibabaw, meron itong nasa ilalim. Ayan. Nabukasan, ganyan yung bukasan niya sa ibabaw. Sa ilalim naman, ganito. Ayan, yun yung pinakabukasan niya. So dito ka lang, hilain mo lang yan. Ayan, i-open mo lang ganyan. Ganda ng loob. Ngayon guys, ito hindi yan kasama. Dinlagay na lang yan ni Mrs. kasi bumili siya nung nakaraan para daw maayos yung mga lagayan namin. Okay, so side by side natin tong loob. Dito muna tayo sa may door side. Dito sa may door side, may mga lagayan ng eggs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 eggs ang kasya. Okay? And then may lagayan din dito. May lagayan ng tubig dito. Dito din sa may ilalim. And then dito man tayo sa may loob on this side. So ito parang temperature control niya yan. May ilaw dito sa ibabaw. Ayan, may ilaw. Then ito yung on and off ng ilaw. Meron ditong mga, ayan, mga warning, ganyan. Ito, lagayan ng mga gulay. Oops, di pa natin nabubuksan, pero try, buksan natin. Diba, bagong-bago pa. Ayan. Then ito yung libre niyang ice cube maker. Kunin na natin, lalagay natin sa taas mamaya. Ayan. Ganda naman yung lagayan niya ng ice cube. Ilan yan? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 ice cubes. Tapos, ditong side, ayan, lagayan ng gulay, prutas, tapos kung ano-ano. So, ito, 1 layer, 2 layers, 3 layers, 4 layers. So, malaking compartment niya, guys. Marami kang mailalagay. So, inspect pa natin yung loob. Ito, adjustable yata. Pwede mong ilagay dito. So, pwede mong baguhin yung mga settings mo or, ayan, yung mga pagkakalagay ng mga layers mo, pwede. Ngayon, guys, meron dito, nakita ko, sa may loob. Nakalagay dito. Oh, ito yung temperature control, guys. Hindi ito. Ito ay on and off close. Siguro ito yung hangin. Ganyan, on and off close. Tapos dito, temperature control. Ayan, may 1, 2, 3, 4, 5. Max is 5. Ito, 3 lang natin. And then, ito wala naman. Ito na yung controls niya. Dito siguro malabas yung hangin or yung malamig na, ayan, malamig na hangin siguro. Diyan lumalabas. Then dito sa pinakababa, wala naman na, guys. Then dito guys, add ko lang, yung loob niya plastic, lahat yan plastic. Dito pala guys, maganda naman yung pagkakamold ng mga plastics, malinis naman. So, ano pa dito? Welcome to your Panasonic refrigerator. Panis. Ano ba laman nito? Tingnan natin. Tingin ko ito ay warranty card.
Ayan. Unpack, unwrap. Warranty card nga to, saka yung mga instructions. Yan. Nakalagay yan, say hi to your pure energy savings. So, ayun lang guys, yung loob na itong Panasonic at labas. So, mamaya tatry na lang natin siya kung gaano katagal niya or gaano siya kalamig after mo siyang 5 minutes. Siguro try natin 5 minutes na isaksak. Tignan natin kung gaano nakalamig yung loob. Gagamit tayo ng temperature, starting temperature and then ending temperature after 5 minutes siguro. Para lang makita nyo kung gaano siya kabilis lumamig sa may loob ng refrigerator. So, ayun lang guys, balikan ko kayo mamaya pagka nakagawa na kami ng saksakan, pag naisaksak ko na siya. So guys, ayan na. Dumating na ang ating tulong at maglalagay na tayo ng saksakan. Be right back. Bale yun guys, nakapaglagay na tayo ng saksakan mula dito sa may taas. Ayan. So, yan. Try na natin buksan yung ating ref. May kuryente na yung ref natin at umiilaw na siya. Ngayon, gagawin natin, meron tayo dito thermometer. Ayan. So ngayon, kukuha tayo ng timer. Magta-timer tayo ngayon ng 5 minutes. Tignan natin kung gaano kalamig yung ref after 5 minutes. Okay, so meron tayo yung thermometer. So, open lang natin siya. Okay, ayan guys, room temperature 28.4, ayan. So ngayon lalagay natin siya sa loob ng ref. Ayan. Maandar na siya. Ngayon, mag-timer tayo 5 minutes. So start na natin, 5 minutes guys. Ayan. Timer tayo 5 minutes and tingnan natin kung gaano kalamig yung thermometer natin after 5 minutes. So ayun guys, tumutunog na. So 5 minutes after, tingnan natin kung gaano nakababa yung temperature niya sa loob. After natin na ilagay yung thermometer sa loob ng ref for 5 minutes. So, from 28.2 or 0.3 tayo nag-start. So, let's see. Okay, buksan lang natin siya, guys. Uy, ang lamig sa loob. Para ako naka-aircon. Uy, grabe. So, guys, from 28.2 or 0.3 naging 17. And, kanina naging 17.1 yan. Umakit kagad, tsaka si room temperature tayo. So, 17.1 yung nakita ko kanina. Pero yun guys, sobrang bilis ang magpalamig from 28.2 or 28.3 something kanina ngayon below 20 degrees na siya. So ayun lang guys, from 28.2 naging around 17 to 18 degrees yung temperature sa loob ng ref after natin siyang i-on for 5 minutes. And ayun lang guys, so maraming salamat sa pakikinig sa akin sa video na to and yeah, gagamitin na namin tong ref. So tatanggalin ko lang din yung mga iba pang mga nakalagay dyan tapos maglalagay tayo ng mga ating mga groceries, mga fresh na food, saka mga frozen. And syempre, tubig na din. Tubig importante, huwag kayo magpapaano ng tubig sa katawan. So, ayun lang guys, and maraming salamat sa pakikinig at pag-review netong ref na to. Follow for more videos like this. So, next time, tingnan natin kung ano pa yung mga gamit namin na bago. Thank you, peace out!